Tinanong ni Alvida kung sino ang pinakamagandang nilalang sa karagatan. Hindi naman makasagot si Kobe sa takot. Sumabat si Luffy na kung sino ang matabang babae. Nagulat ang lahat habang ang butanding ay nagwala sa galit. Pinalo nito si Luffy pero nakaiwas ito. Hinawakan ni Luffy si Kobe at tumalon papuntang upper deck. Nakita siya ng mga pirata at agarang inatake si Luffy. Pero isa-isa lang niyang ginulpi ang mga piratang umaatake. Pumaba ang braso ni Luffy habang tumatakbo. Ginamitan niya ng malalastikong pag-atake ang mga pirata na kinagulat ng lahat. Tinanong ni Kobe kung ano si Luffy, sinabi nito na isa siyang rubber person. Nakonfirma ni Butanding na merong Devil Fruit ability si Luffy. Tinanong ulit ni Captain Butanding si Kobe na kung sino ang pinakamagandang nilalang sa karagatan. Tinawag ni Kobe na reyna ng mga Butanding si Captain Alvida. Naggalit ang Butanding at namalo ng cactus. Sinapo ni Luffy ang atake at sabay bounce back. Pinahaba nito ang kanyang braso upang pakawalan ang kanyang gambang pistol. Hindi nagawang ilagan ni Butanding ang sunto, kaya pinalipad ito ni Luffy at parang cannonball na bumagsak sa karagatan. Punta na sila Luffy at Kobe sa Marine Base para iligtas ang tanyag na bounty hunter na si Zoro na gustong isali sa kanyang crew. Nakarating na si Luffy sa Marine Base na akala mo ay probinsyanong napadpad sa lungsod. Inakyat niya ang bakod at nakita si Zoro na nakatali sa execution ground. Dali-dali niya itong tinignan sa malapitan, napansin sila ni Zoro at pinapaalis sila. Kinausap ni Luffy si Zoro at inaayang sumali sa kanyang pirate crew. Sinubukang tumanggi ni Zoro pero matigas ang ulo ng ating bida. Umalis na si Luffy para hanapin ang mga espada ni Zoro. Nakarinig si Luffy ng ingay sa taas ng gusali at balak makimaritis. Tinatayo ng mga Marines ang giant statue ni Captain Morgan. Ginamit ni Luffy ang kanyang Devil Fruit ability at nagpatalsik sa taas ng gusali. Humawak ito sa lubid dahil hindi niya makontrol ang kanyang paglipad. Ang lubid ay ang sumusuporta sa estatwa kaya na out of balance ito. Nabali at bumagsak ang estatwa kaya nagkadurog-durog ito. Tinawakan ni Luffy si Helmepo at dali-daling tinakbo sa loob ng Marine Base. Sinumbong ng Marine kay Captain Palakol ang tumatakbong si Kobe papunta kay Zoro. Nagalit si Captain Palakol sa mga nangyayari. Tinanong ni Luffy kung nasaan ang espada ni Zoro. Tinuro naman ito ni Helmepo at dali-daling kinuha ang tatlong espada. Sinusubukan ni Kobe na pakawalan si Zoro habang sinasabi kay Zoro ang plano ni Helmepo. Balak ni Helmepo na i-double cross si Zoro kaya nagdesisyon na tulungan siya ni Luffy. Dumating si Captain Palakol at sinabing umpisahan na ang firing squad. Nakita ni Luffy sila Zoro at Helmepo at pinahaba ang kanyang braso. Tumalon si Luffy sa bintana at sinapo lahat ng bala na para kila Zoro at Kobe. Pinabalik nito lahat ng bala sa mga Marines at sinabing walang epekto yan sa akin. Nagtaka si Zoro kung ano ba si Luffy. Sinabi ni Luffy na isa siyang rubber man. Nagulat ang mga Marines sa sinabi ni Luffy. Inabot na ni Luffy ang mga espada. Sabi ni Zoro na kaysa mamatay ako sa ganitong paraan, sasali na lang ako sa iyo. Nagdiwang ang mokong nating bida habang nakatali pa si Zoro. Pinaliwanag ni Captain Palakol ang tungkol sa mga Devil Fruit ability. Sinusubukan kalagi ni Luffy ang lubid ni Zoro. Pero mahina ang logic ng ating bida kaya mas sumisikip lang ito. Nagumpisa ng umatake ang mga Marines na kinataranta ni Kobe. Hiningi ni Zoro ang isa sa kanyang mga espada at pinakawalan ang sarili. Dali-dali nitong pinakita ang kanyang ultimate defense gamit ang three-sword style. Takot ang mga Marines sa banta ni Zoro na walang gagalaw. Sabi ni Zoro na sasali ako sa iyong pirate crew para makamit ko ang aking pangarap na maging greatest swordsman. Kinatuwa naman ito ni Luffy dahil mataas din ang pangarap ni Zoro. Winalis ni Luffy ang mga Marines gamit ang Gamgam Whip. Sumugod si Luffy sa mga Marines at puntirya si Captain Palakol. Sinuntok ito ni Luffy at nakasangga naman ito gamit ang kanyang palakol. Nagseryoso na si Captain Morgan at tinanggal ng kanyang balabal. Inatake nito si Luffy pero walang hirap na nailagan. Gumawa ito ng ikalawang pag-atake na humati sa lupa. Sinipa naman ito ni Luffy at talsik ang kapitang may palakol. Muli itong umatake pero maliksi ang ating bida. Kitang-kita ang kalamangan ni Luffy laban sa tari ni Captain Palakol. Hinawakan ito ni Luffy sa damit at pinagsusuntok sa mukha. Hinostage naman ni Helmepo si Kobe para tumigil si Luffy. Pinahinto ni Zoro si Luffy para makita ang sitwasyon. Nagpakita ng lakas ng loob si Kobe kaya binigyan ng gintong aral ni Luffy si Helmepo. Agara naman gumawa ng aksyon si Zoro at pinatumba si Captain Palakol. Bulagta ang mag-ama at nagdiwang ang mga Marines sa mga nangyari. The One Piece! The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.